Pa rin ay tungkol dito kay Ramil Madriaga at kay VP Sara Duterte na kung saan nga ay dinideny ito ni Vice President Sara Duterte na hindi niya personal na kilala o wala siyang kaugnayan dito kay Ramil Madriaga. Pero sa video na ating ibabahagi ngayon ay ito naman yung side o yung mula naman sa kampo ito ni Madriaga kung saan nagsalita rito ang kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Palad. At bago po tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nais mong maging kasama natin dito sa ating channel ay pindutin lang ang subscription button at pindutin mo rin ang notification bell para magbigay update sa iyo sa tuwing tayo mag-upload ng mga panibagong video dito sa channel na ito. Isang interview ito kay Attorney Raymond Palad, ang legal counsel o ang abogado mismo ni Ramil Madriaga, na kung saan ay sinasabi nga rito na talagang magkakilala daw talaga itong si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. At ayon pa nga dito kay Attorney Palad ay yung video na ating ibinahagi kamakailan o kahapon yata yun, yung tungkol doon sa parang nag-aalangan tayo dahil sabi ko nga mukhang hindi naman si VP Sara ang video na yun. Pero dito sa interview na magsasita si Attorney Palad, sinisiguro niya na yun ay si VP Sara at ayon nga sa kanya, nangyari daw yun nung 2022 election. Ang sabi nga niya rito ay talagang magkakakilala. Marami daw talagang mga picture na nagpapatunay na magkakilala ang dalawa. At maging sa video na yun na ating ibinahagi ay makikita daw doon kung gaano nirerespeto ni VP Sara itong si Ramil Madriaga, dahil nga ang tawag pa nga raw niya kay Ramil ay Sir Ram, o medyo sabi nga niya malambot na pagtawag ng si Ram. Siyempre, Bisaya kahit ako ganun, bulol din. So, yun, tuloy-tuloy natin ibabahagi itong video na ito. At ngayon papakita ko sa inyo yung video na kung saan ay nagsasalita rito si Attorney Raymond Palad. So, panoorin natin itong video na ito, na isang interview ito sa kanya. Ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun ang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, syempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika, pero malinaw naman po yung sa pagkakabasa ko dun sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Correct? Napatunayan na yung magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa ito nagkaharap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya Sir Ram. Nandun pa yung paggalang, makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala, samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kami hanapin yan kasi... So, ito yung sinasabi niyang video footage kagabi na binahagi natin. Pero, parang sa pagkaka-explain dito ni Attorney Palad ay parang talagang kampante niya na sabihin na yun ay si VP Sara. Pero kung ako kasi, pag titingnan ko yung video na yun, parang nag-aalangan ako Parang hindi si VP Sara yung nakikita ko doon sa video na yun. Kaya hindi sa may kinakampihan tayo. Gusto ko lang linawin to, kaya nga binahagi ko tong side nila para mabalansin natin kung ano talaga ang totoo doon sa video. Kaya ngayon talagang kampante si Attorney Palad na talagang si VP Sara. Noong February 2022 pala daw po yung video na yun. Tuloy natin ang panonood dito. Later na sa Facebook post nila Nakita lang namin yan sa YouTube na Furayan. So that shows na establish namin yung relationship. So, yun ang isang doon, yung isang hindi ako kumbinsido. Bakit? Sabi niya rito, nakita lang daw nila yun sa YouTube.
So hindi personal na galing yung sa file ni Ramil Madriaga. Kasi ang sabi niya sa YouTube niya kinuha, ang dali pong gawin yan ngayon. Yung mga ganyan-ganyang mga video na yun. Alam natin yan ngayon na talagang madaling mamiki ng video ngayon. Kaya dapat maingat nga tayo eh. Sinasabi nga nila na sa YouTube nila nakuha pala yung video na yun, no? Kasi ako talaga sa ngayon, maingat ako sa pagbabahagi ng video eh. Kaya nga sabi ko sa inyo nung araw, na fake news na ako eh. Ang daming nagalit kaya sa akin dyan. Kahit yung mga personal kong kakilala nun, medyo nakaramdam ako na parang akala nila eh, talagang nandadaya tayo ng mga ibinabahagi dito. Kaya nga sa ngayon, sa pagbabalik ko rin na ito, na ngayon ay gumagawa na naman ako ng mga ganito, na nagbabahagi ako ng mga news, ay kaya binubusisi ko talaga kung talaga bang credible itong binabahagi ko. Baka mamaya eh, kung sino-sino na naman ang content creator ang gumawa niyan at in-upload lang sa YouTube. Tapos yun na, meron na siyang content, yun pala, walang basihan o isang fake news pala. Kasi madali na gumawa ngayon ng video na konting shot mo lang, kaya mong baguhin yung pagmumukha ng mga content ngayon na para lang kunyari si ganito yun o si ganito o si ganire. Kasi nga maraming hindi na imposible ngayon dito sa social media yan, lalo sa mga content creator, yung mga ganun-ganun. Kaya ako, kumukuha ako ng mga binabahagi ko dun talaga sa mga legit na mga news network na kung saan ay talagang malalaking network talaga, para at least sigurado ako na totoo yung binabahagi ko dito sa aking social media accounts. So, ngayon, sa sinasabi na ito ni Attorney Raymond Palad na inakuha lang pala nila yun sa YouTube dahil sabi nga nila na take down na daw yun sa Facebook o sa Facebook ni Ramil, o hindi ko alam kung sino sinasabi niya doon kanina. Baka kay Ramil nga yun na account dahil wala na daw yun at yun ay nakuha lang nila sa YouTube. So yun lamang po, at kung kayo po ay mayroong opinion, reaksyon na kaugnay dito sa ating binabahaging video, i-comment lang dyan mismo sa comment section sa video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.